Welcome to day 2. Ito yung morning swimming after breakfast. If napansin nyo, kami lang ni Daddy ang magsiswimming dyan kasi si Andy na iwan sa room. Antok na antok pa siya. In fact, nag-take out lang din kami ng breakfast for Andy kasi ayaw pa niyang gumising. So, she decided to stay sa room, kumain, and hindi muna mag-swimming. Kaya kami muna ni Daddy nag-moment. Ako, first swimming ko yan sa beachfront sa White Beach kasi yung mag-ama ko, nag-swimming na sila nung day 1, yung arrival namin. After nagparasailing. Ang lakas kasi ng wave noon. Maalon. Excited si Andy. So, sinamahan ni Daddy kasi si Daddy lang marunong lumangoy. Eh ako, sabi ko, you have to join the bata kasi ikaw marunong ka lumangoy and the wave, nakakatakot. And ako, hindi ako pwede mag-swimming sa day 1 kasi puyat ako galing sa work. Sabi ko, hindi ko na kaya. Like, minamax ko na yung energy ko as in super sleepy and super tired na. So, I just watched them dun sa buhangin yesterday. So, today, we had our time. Nag-moment kami mag-asawa. Ito yung clips ng pasensya na halos walang visibility underwater kasi medyo cloudy. Brace yourself on the next following clips sa mga susunod na araw. Umaraw. Binigyan tayo ng biyaya ng sunrise and maaraw na araw. So, napakaganda ng incoming clips. By the way, ito yung pinramis ko sa inyo na clips galing kay Supremo. Yung aking underwater camera. And again, i-voice over ko kasi nga, walang walang audio kasi pag nakabalot na siya sa waterproof casing, wala talagang audio. And again, if you're the type of person that prefers quiet moment, looking at the sea, ito na yung moment na to. Ibibigay ko sa inyo. Enjoy nyo na lang the rest of the clip. And this is very raw. I don't like editing unless may mga dapat i-cut, like may mga singit, may mga hindi dapat makita na inappropriate, ng mga body parts, doon ako nagka-cut. But if I know, and also that's the reason why, if napansin nyo, ang mga swimwear ko, ayoko nang naglalabas ng cleavage, ayoko nang masyadong skimping na nakalagas, naghehelo yung mga butt. No. Bukod sa chubby ako, yun nga, tamad ako mag-edit and I don't want na may mga nakikitang mga body parts. May bata, may anak din kami. And sensitive ako doon. Ayoko nang ganon. That's why I edit my swimsuit. So if you notice, ayan, yung swimsuit ko na yan, really it's a bikini. Yung black lang talaga ang original dyan. Diba? Kukwentuhan ko kayo. Kasi nga tahimik itong video na to. So yan. Binalutan ko siya ng bandana ni Andy kasi yung bandana na yan binili namin sa LU. Hindi niya naman ginamit after, nakatambay lang. May mga pagbabago sa bata, as she grows older, may mga bagay na ayaw niya na. Ayan, yung bandana na hindi niya na ginagamit. So sabi ko, I need coverage kasi ayoko baka mamaya mag-lip slip tayo dyan, kung ano nung makita dyan. Ayun, so nilagay ko siya, inedit ko siya. Ayan, so I don't care if you think it looks weird. For me, it's unique. Wala kang kamukha and it works the way I wanted it to be. Like, it covers the body parts that I want it to be covered. And ayan, nag-i-English ng lola mo. Panoorin natin ang asawa ko na nagsiswimming. Ay, sorry. Sabi ko pala quiet ang video na to. Anyways, 3 minutes into talking. This is a 13-minute video. Enjoy the rest of the 10 minutes. Quiet time kasama ang dagat ng Boracay. Isinama ko na rin pala yung Bulabog Beach clip dito. Kasi maiksi lang din naman. Hindi ko rin napansin, sorry, akala ko
Puro swimming lang namin to ni Daddy. Pagpanood ko, ni-review ko, nakasama ko, ba't nandun si Andy? Yung pala yun yung bulabog, clips. Anyway, describe ko lang sa inyo since first time namin sa Boracay and first time namin makita yung bulabog. Yung bulabog, no, maganda rin. I mean, kung gusto mo ng peaceful, pero yung tubig, yung dagat, hindi siya ganun ka-pristine. Tingnan nyo, maraming lumot. Maraming corals, medyo mabato-bato, which is walang ganun sa hindi ganun ang White Beach. Tapos again, dito nga sa Bulabog yung water activities, paragliding, helmet diving, island hopping, dito lahat. Tapos nandito rin makikita yung yung sikat na slanting na coconut kung saan nagpapapicture yung mga turista. And may bayad siya as in may donation. Any amount. Tapos pag nag-hire ka pa ng human drone yung magpipicture sa'yo, depende na rin syempre kung magkano ibigay mo. Tapos, dito rin located sa dulo yung Calma Cafe, yung sikat na Calma Cafe. Pumunta kami doon. May vlog din ako and marami akong pictures doon. So, after namin nag-Calma Cafe, dito nag-swimming kami. Tapos, yun nga, sinilip namin yung dagat dito. Ano ba yung masasabi ko? Aloof yung yung mga isda dito. Paglalapit ka, lumalayo. Maraming isda. Kaso halos hindi mo sila makita kasi habulin mo. Hindi, sa Bulabog, oo. Kinagat ka ba doon? Akala ko sa White Beach yun. Bulabog. Sa Puka Beach, hindi aloof. Like, nandun lang sila sa paanan ng mag-ama ko. Hindi sila lumalayo. Ang garan nito mga parang siguro sanay sila sa tahimik, hindi binabother. Kasi nga quiet talagang Bulabog. Marami nga doon mga foreigner. Tapos doon din namin nakita na may nangingisda na mimingwit. Siguro mga ilang meters away from us. Sabi ko, wow, bilis ng pagkaing ulam dito May ulam ka na, mimingwit ka lang. Ano pa ba? So yun nga, okay din naman siya, lalo na kasi pag habagat season in which malaki yung alon sa White Beach, dito talaga masarap mag-swimming. Kasi walang wave dito. Kasi the other side of the island siya. Kaya may enjoy mo yung swimming kasi hindi malaki ang alon. By this time kasi malakas ang alon dun sa White Beach. Ayun. So, then, if you ever, try to, for the first time yung mag-visit sa Boracay, daanan nyo rin ito yung Bulabog. Lang siya, magkano nga binayad natin, nakalimutan ko man. 150. 150 from Eurotel, from the hotel, Station 2, papuntang, Bulabog. Tapos, paano ko ba ma-describe ang Bulabog? Panoorin nyo na lang, alam ko marami din akong clip dyan Pero ito yung underwater clip gamit ang underwater action camera namin na si Supremo. If you would like to see yung more detailed o yung hindi underwater, meron akong separate vlog doon or separate video. Hanapin nyo na lang. Sunod-sunod lang naman ito. Ayan, so enjoy the rest of 4 minutes. Bye!
natin.